Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Saan man po kayo sa buong mundo, mabuhay po ang mga Pilipino. Lahat po ng mga OFW na inaabot ng ating YouTube channel. At sa mga kapatid po na Iglesia ni Cristo, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon po ang ating pag-uusapan, matindi ha. Binaboy po ang pagkatao ni BP Sara at pinaparatangan na di umano ay kinasal daw sa isang babaeng sundalo. Abay, matindi mga kababayan ha. Grabe itong ginagawa nilang demolition job ha. Hindi lang pinagkakaisahan nila para matanggal sa pagka-vice presidente kung ano-anong kaso ang kanilang mga pinaparatang. Ngayon naman, pati personal na buhay ni Inday Sara ay pinanghihimasukan na rin mga kababayan. Grabe ang kanilang paninira. Ano ba ito mga kababayan? Ikinasal daw di umano si BP Sara sa isang babaeng sundalo. Abay, matindi. Hindi na ito makatao mga kababayan. Merong makukulong. Abay, matindi mga kababayan ha. Eto na po, hindi na natin patatagalin pa. Kabibig, pasok! Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence. Naku po, grabe ang pambababoy nyo sa pagkatao ni VP Sara. May mga tao talaga na pilit nilang sinisira si VP Sara. Pilit dinudungisan ang pagkatao ng isang matinong tao, isang responsableng vice presidente ng Pilipinas. May mga videong kumakalat ngayon, sobrang kapal ng babaeng ito. Ewan ko kung sundalo ba ito o nagpaka-sundalo-sundalo lang or paimot-imot lang, paepal-epal lang para pag-usapan. Ako, yari ka ngayon. Baka hahanapin ka na at sasampahan ka ng kaso kasi kung ano-ano mga sinasabi mo. Hindi mo ba alam, kabibig? Binaboy niya ang pagkatao ni BP Sara. Hindi lang ang pagkatao ni BP Sara, ang pamilya ni BP Sara, kundi pati ang pamilya ng asawa ni VP Sara. Hindi mo ba alam? Lawyers, VP Sara. O mga kababayan, nakita nyo naman, sino kaya itong babae na ito na isang sundalo na nagpapakalat po ng ganitong balita? Sinisira po ang pamilya ni Sara Duterte mga kababayan Sinisira po ang kanyang pagkatao. Grabe naman. Ibig sabihin si Inday Sara lalaki pala ang puso, hindi tunay na babae. Isang abogado yan. Abogado rin ang kanyang asawa. Nako po, makakasuhan at makukulong ito mga kababayan. Matindi ito ha. Isang pangbababoy ito mga kababayan ha. Grabe. Pinakulong na si Tatay Digong. Kinasuhan si Inday Sara. Kung ano-anong mga kaso ang binibintang, pinapa-impeach. Ngayon naman, personal na buhay ang pinanghihimasukan ng mga gustong mawala si Inday Sara. Ituloy pa natin. At lawyer ang asawa ni BP Sara, hindi ka ba natatakot? Nasampahan ka ng kaso? At hindi ka pa naaawa sa mga anak ni BP Sara na dinamay mo sa iyong pagkatanga? Sa paggawa ng video para pag-usapan, para mag-trending. Anong gusto mo? Di ba kabibig, mahirap, no? Kaya nga, nakakabahala itong mga posting na ganito na binababoy, ni walang hiya ang pagkatao ng ating vice presidente. Tapos, aaminin pang ikinasal na sila ni BP Sara. The nerve ng babaeng ito, mga kabibig. Tapos, kung sasampahan ng kaso, paiyak-iyak, o magbibideo na umiiyak, humihingi ng patawad, pero hindi pinag-isipan ang ginawang video, ang ginawang pagsira ng pagkatao ng isang tao, lalo na ang ating vice presidente. Nanggigigil ako sa araw na ito, mga kabibig. Ito, kabibig ha, panoorin natin ang isang video ng babaeng sobrang feeling, sobrang maganda sa kanyang pag-iisip ang ginagawa. Sabi ng iba, bangag nga ba to? Ito Okay. Okay, ano? Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung Amin? balita that Amin? Nagtatanong sa amin? Bakit?
Madami ba kayo dyan? From the word lang, amin. Dapat sa akin, di ba? Yung nagtatanong sa akin, hindi sa amin. So, meaning scripted. So, meaning nagpa-video lang kayo para mag-trending. Dahil ginamit mo pa ang vice presidente. Hindi ka nag-isip-isip. Pati script mo, mali-mali yung grammar. Anya, matatapos na nga. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that Parang may tinitingnan siyang tao, no? Parang may tinitingnan siyang tao na parang nagbibigay ng script, nagbibigay ng instruction. ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President. Oh, sinabi mo talaga, ako po at si Inday Sara Duterte, the Vice President, coming from your mouth. So, hindi mo pwedeng ma-deny na hindi mo binanggit ang pangalan ni VP Sara. Got it. Carried along. Grabe mga kababayan, ano? Grabe itong ginagawa nila kay Inday Sara. Isipin nyo, kinasal daw sa babaeng sundalo. Kakadiri ka naman ate. Si Inday Sara talaga ang nagpakasal sa'yo. Abay, mahiya-hiya ka naman sa balat mo. Kahit sa Biblia, hindi tatanggapin yan. Kapwa babae. Bawal pong magkasal. Bawal pong ikasal sa Biblia. Bawal na bawal po ang same-sex marriage. Alam ni Inday Sara yan. Naku, lagot itong babae na ito. Makukulong ito mga kababayan. Matindi makukulong ka ining. Pasikat ka din kasi Ituloy pa natin. Long time ago. Wow, man. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And, yun po. Wow, confident si ate, oh. Ito ba, sabi na iba, sundalo ba yan si ate? May mga earring, may ang ano sa ilong, oh. Mga, ang tawag dito, mga naku, matagi. Sino ba yung matagi? Di ba kung basahin mo ito, matagi. Nako, baka hindi ito totoong yung uniform at talagang ginawang content lang to para sirain si VP Sara. Nakakahiya naman. Kung totoo yan, itong gawin mo. Ilabas mo yung pari na nagkasal sa inyo. Yan ang makakapagpatunay. Ilabas mo yung rehistro mo, yung certificate of marriage contract kung kinasal kayo. Sino ang nagkasal sa inyo? Pare ba? Pare o mayor? Ilabas mo yung marriage of contract mo. At yung pumirma na register sa registrar ng marriage of contract sa munisipyo. Maniniwala ang taong bayan. Pero yung mga ganyan-ganyan mo na I am ganito, kinasal ako kay Inday Sara. Nek-nek mo. Yung itsura mong yan, papatulang ka ni Inday Sara. Kahit ba, sabihin natin totoo na siya, lesbian siya. Sabihin natin, ikaw papatulang ka ni Inday Sara, mahihiya-hiya ka naman. Labag po sa Biblia na ikasal ang parehong kasarian. Babae sa babae, bawal na bawal yan. Sa banal na doktrina. Yan po ang makasalanan yan. Kasalanan yan. Sa tingin mo, hindi alam ni Inday Sara yan? Ako, itong babae na ito, makukulong ito mga kababayan. Makukulong itong babae na ito sa ginagawa niyang pagkakalat ng mga fake news. Grabe Naku, yari itong babae na ito. Ituloy pa natin. Uniform ng kasundaluhan ginamit para pahayain ang Vice Presidente. Wake up, oy. Armed Forces of the Philippines. Ginamit ang inyong uniforme para babuyin ang pagkatao ng ating Vice Presidente. I don't know kung sundalo ba itong babaeng ito or baka NPA ito. 'Di ba?
Mga kabibig. Something you should know. Naku mga kababayan, maaari. Sino ba namang matino? Attorney ka? Tatay mo, presidente? Sasabihin mo, 2017 kayo kinasal? Sinong maniniwala sa'yo? Sinong maniniwala sa'yo, Ining? Baka mamaya, sinisiraan mo lang si Inday Sara para pag-usapan ka. Sa kayang uniform mo, may pahintulot ba ng mga sundalo yan? Naku po, mga sundalo. Ginagamit nga ang inyong uniforme para siraan si Inday Sara. Naku po, mga kababayan, delikado ito. Nakakahiya itong ginagawa ng babaeng ito. Ituloy pa natin. On the Thursday. Ano? Something you should do on Thursday. Ay, ewan ko sa mga taong ito. Ay, wala talaga ibang magawa sa buhay ba, manira ng mga tao. At walang katakot-takot, no? Pati vice presidente ginagamit para maging trending sila. Speaking of that, Inday Sara reacts on the OpenAI report banning the firm of Jaeger Tanko from using the platform as it was found that it engaged in relentless use of propaganda attacking her. So meron palang OpenAI na kung saan ito ay pagmamayari ng isang mayaman na tao na ang pangalan si Jaeger Tanko. Itong OpenAI, ito yung gumagawa ng mga statements, ng mga fake news, propaganda para atakihin ang vice presidente. Sila yung nagpauso ng Fiona. She also questioned the TRICOM for attacking legitimate Facebook account owners but took no action on Tanko's AI platform base. So baka hindi natin alam, yung babaeng nagpa-video-video kayo na baka miyembro din yun ng mga trolls. Miyembro din ng mga bayarang tao para atakihin si VP Sara Duterte. So ito yung kami big on. Nako, meron nga pong kumakalat na sinabi ni Vice President Sara Duterte na itong GPT ba ito? Yung AI na nagpupundo sa mga trolls para bayaran, para manira na ang titirahin po nila para siraan po itong si Sara Duterte. Nako po mga kababayan, matinding revelasyon ito. Matindi. I-check pa natin, tuloy pa natin. Ito yung pag-respond ni VP Sara tungkol sa mga attackers na until now ay uma-attack pa rin at failure pa rin sa pag-atake kay Vice Presidente VP Sara. Question here from the Billionaire News Channel. We need to make a decision. What does the data say? Matindi mga kababayan, Matindi ito, Grabe itong ginagawa nilang ito, mga kababayan. Grabe ang ginagawa ng mga naninira kay Inday Sara. Hindi na mabuti ito. Talagang target talaga nilang sirain ang mga Duterte. Pati personal na buhay ni Sara, hindi na nakaligtas. Grabe mga kababayan, ang politika. Grabe ang ginawa nila sa mga Duterte. Pati AI, ginagamit nila. Grabe na mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Pero pansin nyo ba mga kababayan? Hindi nyo napapansin, kahit anong dami ng kanilang paninira kay Inday Sara, walang epekto. The more na ginagawa nila ng masama si Inday Sara, patuloy na minamahal ng taong bayan. Nakita nyo naman ang mga survey, mga kababayan. Yung mga troll farm, hindi po umeepekto. Nakita nyo naman ang survey. Pati ito nga Duterte Big 3, Marcoleta, Bongo, Senator Bato, nanalo po sa eleksyon. Yung alyansa po, nangulelat at dumiretso sa Ilidoro. Mga kababayan, napapansin nyo po? Napapansin nyo ba, kahit anong panira nila kay Inday Sara, hindi po
hindi umeepekto. Kahit itong sinasabi nila na ikinasal sa isang babaeng sundalo, baliwala ito mga kababayan. Patuloy at patuloy na lumalakas si Inday Sara. Kaya nila ginagawa ito dahil ayaw nilang tumakbo, hindi makaabot sa 2028 presidential election. Alam nyo ba kung sino ang katandem niya? Siyempre, Marcoleta! Marcoleta! Kay Marcoleta, may kuryente ka. Kay Marcoleta, Marcoleta, may bayan, may pag-asa. Matindi ano? May ganyan ba kayo? Nilalait nyo? Pero in the future, magiging vice-presidente ni Inday Sara? Finish na. The most powerful tandem in the universe. Iyak Dilawan, Pink Lawan. Pasok, mga basher. Ano masasabi nyo po mga kababayan? Finish na, finish na. Sara Marcoleta. Tandem sa 2028. Iyak na Dilawan. Pink Lawan, Bangagan, Walay na. Yari na, finish na. Mga kababayan, pansin nyo ba ito? Let's continue to the point, mga kababayan. PR firm of Yossi, PR firm of the son of Yossi Tanco, a billionaire, is behind the anti-Sara Duterte post online using ChatGPT platform. Your comment, ma'am. Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no, ang kumpanya na nagpapatakbo ng program sa na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no. Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako, baka yung video kanina, part din yun sa pag-atake kay BP Sara. Part din yun sa mga grupo na binabayaran para atakihin si BP Sara para Pwede mga kababayan. Pwede na itong babae na nagpapanggap na kinasal kay Inday Sara noong 2017 ay pakana ng isang troll farm na isang company na ang may-ari ay bilyonaryo. Mga kababayan, this is a part of the demolition team. They are using the troll farm to use as a tool to destroy the name of the vice president. That's the real event, mga kababayan. Nakikita nyo po, hindi lang yan. Hindi lang mga AI, hindi lang yung kumpanya na yan na may school of troll farm. Marami pang mga kumpanya, mga media din, mga kababayan. Mga media din na mga network na malalaki. Lalo na itong napasara nung panahon ni Tatay Digong. Number 1 si Marcoleta, mga kababayan, na siya ang abogado dyan na congressman na itong network na ito napasara. So malamang isa rin yan sa mga gumagamit po ng mga tao na mga trolls na bayaran para sirain ang mga Duterte. Napapansin nyo po. Pero ang katotohanan, mga kababayan, na ang taong bayan ay hindi na nila maloloko. Marami nang gumagamit ng social media. Pag may cellphone ka, okay na.
Hindi na nila maluloko ang taong bayan. Kita nyo naman yung mga, kahit magtanong ka sa mga estudyante, tanungin mo, gusto mo bang ma-impeach si Inday Sara? Sagot nila, no! This is just a demolition job. If they are really serious to destroy the graft and corruption in the Philippines, they must do the same as Sara Duterte. They are not just selective. Not only Sara Duterte. Diba? They impose ibig sabihin, yung sanction yun yung kaso, the case. Kita nyo bakit si Sara Duterte lang? Ngayon, gumagamit sila ng mga AI. Dahil si Sara Duterte umano ay ikinasal sa isang babaeng sundalo. Naku po mga kababayan, look at the dot. Nakikita nyo po yung formula, yung dot po. Sundan nyo po mga kababayan. This company that using AI, these are the troll farms to destroy the name of Sara Duterte. You come to think mga kababayan, let's think about this. What's the real reason behind this? Kita nyo? Pero, ang pagkakamali nila mga kababayan, hindi nila masira ang mga Duterte. Nakita nyo naman. Si Tatay Digong nasa dahig, nasa ICC nakakulong. Nanalo na mayor ng Davao. Hindi nyo ba naiisip nyon? Yung mga ayaw sa Duterte? Na taong bayan ang gusto sa Duterte? Tapos sasabihin nyo kayo ang taong bayan. Pati mga artista na laos, yung mga laos na, itong sila Juan Luna, sila Rita Abila, ito yung mga pinklawan na laos na nagpapapansin nakikisawsaw sa politika. Pati si Chis Escudero hindi nakatakas sa pangbabash nila Pati yung Agot Isidro na laos na din. Nakikisawsaw na rin, mga anti-Duterte yan. Nakikita nyo po, napapansin nyo. Pero sa kabila ng lahat mga kababayan, ang mga Duterte lumalakas. Lahat ng pamilya Duterte nanalo. Pulong Duterte, Basti Duterte, Tatay Digong, mga Duterte, yung tatlo na Big Three panalo. Yung dinala ng Iglesia ni Cristo, panalo. Ano sa tingin nyo? Kaya itong paninira nila sa mga Duterte, walang epekto mga kababayan. Kahit anong gawin yung panira sa Duterte, hindi nyo kaya. Kasi taong bayan ang kalaban nyo. Taong bayan ang may gusto sa mga Duterte kasi si Tatay Digong ang isang leader na kamay na bakal na nagpalaya sa mga Pilipino. He destroys the criminality. The drug addicts in the drug addiction. He destroy the crime in the street. But today, if you're going out in your house in the middle of the night, in the small street of your city, tomorrow, you will not see the sunrise, even the small sunshine of the sun, because you are now in the RIP place. Mga kababayan, okay. Yan na lang po ang ating bahagi. Ano pong masasabi nyo dito sa mga kaganapan na ito? Di ba mga kababayan, anong masasabi nyo? Sa babaeng nagpapakilala na nagpakasal daw di umano ang ating Vice Presidente sa isang babaeng sundalo. 2017 daw kinasal sila. Kung totoo yan, ipakita mo ang marriage contract. Sinong pari o mayor ang nagkasal sa inyo?
Ipakita mo na sealed by the attorney, sealed by the registrar of the municipality, whatever your municipality, in Davao, whatever. And show it and go to the attorney to make it valid, okay? Do not do that. You're making a fake news against the Duterte. Okay po? Mabuhay once again. Ito po si The Wonders Philippines, mga kababayan. Isang like, isang share po at isang subscribe. Saan man po kayo mga kapatid, mga kababayan ng mga Pilipino OFW. Mabuhay ang mga Pilipino. Just pray and not giving up that Tatay Digong will going home soon. Let's pray to the good health in the condition of Tatay Digong. Mabuhay po. And let's pray that the Philippines will rise again against the mga buhaya. Mga kababayan, mabuhay at magandang araw sa ating lahat.